Futuristic po lahat ang mangyayari. Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi. Sabi nila mga grace preachers sila. In fact, yung isa nagsabi hindi raw totoo ang rapture. Hindi raw mangyayari ito at paganda raw po ng paganda ika ang mundo. Naniniwala sila na nangyari na raw yung 70 weeks ni Daniel. Look at that. Naniniwala sila na nangyari na raw yung 70 weeks prophecy ni Daniel noong panahon noong AD 70. Yun nga, AD 70 nga. Naniniwala sila doon. At hindi raw futuristic event. Yung mga coming Antichrist, coming wrath of God, well, nagkakamali po sila doon. At pag naniwala kayo sa ganyang views, hindi nyo mapagmamatch ang scriptures. Hindi siya lalapat sa isa't isa. Kasi ang scripture po, nagkakaisa po lagi. Di po ba? Kung hindi mo tatanggapin yung dispensational view, tinatawag, maliligaw po kayo. Kaya minsan maraming na-upset whenever I posted here na mga videos na may kinalaman sa 666, especially sa Antichrist. Bakit daw kailangan nating sabihin? Dati ang view ko rin po, wag nang masyadong pag-aralan yan kasi yung mga eschatology, it will only lead to so much confusion. Diba? Sabi, yan ang pananaw ko dati. Pero nakita kong unti-unting na-unfold yung mga events. Wow! Ito ay something na ako na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Sasabihin ko po sa inyo, kung mahal ninyo ang inyong mga sarili, paniwalaan nyo ang futuristic view. Okay? At ang pre-tribulational rapture. Yan po ang totoo. Hindi tayo dapat agad-agad mag-amen sa sino mang preacher na nag-pre-preach tungkol sa end times. Lalo na ang ipinipreach sila ay mga sasabihin nilang past events na raw. Hindi po totoo yun. Kasi naniniwala sila na si Nero daw yung Antichrist. Napatutunayan din nila sa history na nung panahon daw ni Apostle John, si Nero yung Antichrist. While totoo po yan, siguro, kasi persecutor din po si Nero. Actually, wala pong katulad ng, tawag dito, walang katulad sa history na naging persecutor ng mga Kristiyano maliban kay Nero. Pero, it doesn't follow that Nero is the coming Antichrist. Sapagkat yung panahon po ni Nero, hindi po lapat doon sa mga nilalatagan ng maraming talata ng mga prophecy. Tanong ko, nung panahon po ni Nero, nung panahon ni Nero, marami pang mga bagay na hindi na-unfold sa mga hula. Nung panahon po ni Nero, hindi pa nagkakalat ang bansang Israel at hindi pa sila nagiging nation, di ba? Nung panahon lang po ni Nero, siya nga nagpakalat na, kaya nagkalat ang mga Hudyo sa iba't ibang parte ng mundo. Pero ang pinaka-unfolding po lahat ng ito ay noong 1948, nag-umpisa po rito. Simula 1948, marami na po ang nahilig sa prophecy kasi totoo po talaga ang futuristic view. Tingnan nyo, naging nation ang bansang Israel. Yan po ang nakasulat sa Ezekiel chapter 37. Diba? Yung mga bungo, yung mga valley of bones. Diba? Yun po yun. Mula sa pagiging kalansay na parang wala ng buhay, nagkaroon ng mga laman. Ibig sabihin na buhay yung nation. Symbolically for the nation of Israel. Ayan po ang nangyari. Kaya malaki rin po ang part ng Philippines doon dahil nung nagbotohan, isa po tayo sa bumoto na yes, maging nation ng Israel. Kaya I believe si Jesus may malaking favor sa Philippines, sa bansa natin. Huwag kayong magagalit kung sinasabi ko futuristic view. At saka, yung mga maiiwan po talagang ipapatugis yan ng Antikristo, yung mga ayaw magpatatak. Wala na pong bisa yung mga tawag dito, yung mga kayamanan mo, wala nang bisa yung narating mo. Wala. Dahil ang piling ng Antikristo, siya ang which is true, siya po ang pinaka-popular na tao during that time. Pinaka-makapangyarihan, sinusunod.
Kaya pag may sinabi siya, tugisin si ganyan, tugisin si ganon. Tutugisin po kayo. Ayaw magpatatak nun. Mahahanap kayo. 'Di ba? Pero ang maganda naman, kung nahuli po kayo, magpapugot na lang po kayo ng ulo. Kasi pag nagpapugot kayo ng ulo, mag-glorify nyo si Jesus. Kasi ang paraan ng salvation ng kaluluwa during that time ay kailangan mong tanggapin si Jesus as your very own personal Lord and Savior. But, ito na po, pero yung dugong mabububo, dugo na po mismo ng mga naiwan sa rapture. So sad. Ang tawag po rito sa mga naiwan na ito, ng mga naging Kristiyano, tribulational saints. Mga saints ng tribulation. Di po ba? At makikita po natin yan sa Book of Revelation na napakaraming mga nakadamit ng puti. Ibig sabihin, pinaputi ng sarili nilang dugo. Pero hindi sinabing pinaputi ng dugo ni Jesus. Pero pinaputi ng sarili nilang dugo. Kasi hindi na po in effect yung covenant ng grace during the tribulation. Sa tribulation, uulitin ko, ang paraan ng kaligtasan, faith in Jesus plus maabubo ang yung dugo. Kasi tapos na ang church age. Kaya sabi ko po, ang pinakamagandang maligtas, itong church age. Kaya kung wise naman po kayo, napanood nyo itong vlog na ito, at alam nyo hindi pa kayo saved sa mga sarili nyo, hindi pa tinanggap ang Panginoong Hesus, go on. Receive Him now. For tomorrow will be too late. Hindi mo alam, baka mag-rapture na mamaya, naiwan ka. Abay, susuungin mo ang tribulation. Later on, great tribulation. Kung ayaw mo magpatadak, ipapatugis ka ng Antikristo. Papahanap ka niya kahit saang parte ng mundo. Mahanap ka niya. Ang dami niyang galamay Ang dami niyang galamay. Hindi po pananakot ang preaching ng Antichrist. Ito po ay love, pagmamahal. Sapagkat ayaw naming sapitin ninyo yung mga pwedeng sapitin ng mga maiiwan. Kaya yung mga nagtatawa ngayon sa gospel ni Jesus, maiiwan yan. Yung mga ayaw maniwala, ang sabi ng aklat ng Pedro, pangalawang Pedro, sila yung mga scoffers. The Bible called them scoffers, mga ayaw maniwala. Pero, alam nyo, kung nandun na sila sa tribulation, o kaya abutan sila ng physical kamatayan, sa impyerno na po sila. Doon sila magtatawa. I don't think na makakatawa pa sila. Ang daming tao ngayon na parang binabaliwala ang preaching ng impyerno. Mapunta muna tayo sa impyerno. Ang daming tao ngayon na binabaliwala ang gospel of grace. Ayaw nila. Abala sila sa mga bagay ng mundo. Tandaan nyo, sabi ng Panginoong Hesukristo, the world and its desires will pass away, but my words will never pass away. If you're wise enough, wise ka nga ba? If you're wise enough, katanggapin mo ang gospel of grace. You will believe Jesus as your very own personal Lord and Savior. Dahil yan lang ang magdadala sa iyo sa langit. Ngayon, kung sakaling naiwan ka naman sa rapture, may chance. May chance ka. Pero magpapugot ka muna ng ulo. Kasi doon masusukat yung katapatan mo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, may faith naman ako kay Jesus. No, hindi na po ganoon noon kasi tapos na po yung church age, tapos na yung grace age. During the tribulation age, uulit-ulitin ko, i-check nyo sa Bible. Huwag kayong galit agad sa akin na magko-comment. Check nyo yung mga Biblia nyo. Okay, basahin nyo ang Revelation, buong Revelation. Makikita nyo po doon yung mga sinasabi ko. Okay? Kaya makikita po ninyo, ito po ay out of concern. Bakit may mga ganitong videos? Hindi po ito something na pananakot. Wag niyo sasabihin pananakot yan. Kasi kung nung nabubuhay pala si Jesus dito, sasabihin nyo nananakot din siya. Kasi si Jesus nagpre-preach din tungkol sa impyerno. Ibig sabihin nananakot siya? Hindi. Namatay nga siya para doon para bayaran yung mga kasalanan natin. Wag niyong ikalilito.
Huwag niyong ikalilito yung mga covenants kasi ang covenant ng grace matatapos po sa rapture. Then, pasok na po yung tribulation age. Pasok na po yung tribulation age na ang paraan ng salvation, faith in Jesus, plus your own blood. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo, sa Great Tribulation, hindi ka makakabili, okay? Hindi ka makakapunta sa mga department store. Abay, kailangan ninyong kumain, di ba? Kailangan nyong uminom ng tubig. Kailangan nyo ng mga personal necessities ninyo. Okay, fine. Hindi nyo lahat iyan mabibili kung wala kayong tatak ng Antichrist. Yun po ay microchips na ituturok sa mga kamay. Okay. Kaya lang naman po binanggit ng Bible, makinig pong mabuti, kaya binanggit ng Bible na forehead kasi malayo pa lang nalalaman na nung Antichrist na yes, may tatak yan. Yun, walang tatak. Kaya ginamit lang yung forehead. Pero actually, microchips po yan. Okay? Na naka-implant sa kamay. Parang may nagsabi rin ng isang theory na kapag kami inilagay sa noo mo, madedetect nila. Yun, kaya sinabi rin sa forehead. Madedetect nila kung meron kang microchips. Huwag mong hayaang mangyari yun, kaibigan. Ngayon pa lang magdesisyon ka na kay Kristo. Tanggapin mo na si Jesus. Please lang. Ang vlog na ito ay concern vlog. Hindi ito vlog na gustong kumuha ng maraming likes, kumuha ng maraming subscribers. Maganda kung magsusubscribe kayo. Alam niyo kung bakit? Sa sarili niyong kapakinabangan. Hindi ito yung mga pangkaraniwang vlog na nakikita niyo na maski walang karamihan na walang katuturan ngayon sa YouTube, ang daming views, ang daming likes. Tandaan po ninyo, pagdating ng tribulation, lalo na ng Great Tribulation, hahanap-hanapin nila ang ganitong mga vlogs. Pero huli na ang lahat. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nandyan na ang Antikristo. Pero kung napakinggan niyo ito, pagdating ng tribulation at Great Tribulation, binabati kita kung sakaling narinig mo ito. Gawin mo na lang yung laman ng video ito. Alam mo na yung sinabi ko kanina. Okay? Importante to be with Jesus forever. Okay? Kung sakaling naiwan ka, pero wag mo nang hayaang maiwan ka. Ngayon pa lang, tanggapin mo na si Jesus as your Lord and Savior. Thank you, and Jesus truly loves us all.